Hi, magandang araw mga kaibigan. Welcome muli sa ating programa. So halos isang linggo, hindi po tayo nakapag-programa kasi may mga bagay na ako po may mga sinulat po ako in preparation for my program mga kaibigan. So muli ito ang iyong kaibigan si Marian Saldi Ucon. Nagmula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang topic natin pagtuunan ng pansin sa araw na ito pertaining po sa Authority of the Catholic Faith Defenders and Function. So, ibig kong sabihin, ano ba itong Catholic Faith Defenders? Ito ba'y may basbas mula sa simbahan o authority from the Catholic Church, sapagkat kung walang basbas ito mga kaibigan, ibig sabihin wala tayong authority kung walang basbas. So kailangan mga kaibigan, ang lahat ng mga gawain natin bilang mga Katoliko, ito po ay may basbas ang ating mahal na simbahan mga kaibigan. So may mga nagtanong, may authority ba tayo, ang Catholic Faith Defenders? At ano ang layunin? Kailan natatag ang Catholic Faith Defenders? Ito ang mga bagay na bigyan natin ng pansin para maintindihan tayo sa buong mundo what is really the function of the Catholic Faith Defenders and authority. Now, unang tanong mga kaibigan, ganito: na-recognize ba ng simbahang Katoliko ang Catholic Faith Defender? Hindi ako ang sasagot dyan sa katanungan na yan. Ang sagot dito po, nanggagaling po ito sa Vatican, sa Roma. Ito po isulat ni Pope Leo III. Sabi niya in his encyclical letter dated November 18, 1893, sabi dito, "There is nothing which we believe to be more needful than the truth should find defenders to defend the Church." So, ibig sabihin sa kanyang sulat ni Pope Leo III in November 18, 1893, sabi niya, wala nang ibang katotohanan sa ating paniniwala ay kailangan ay upang ang katotohanan ay sabi dito, which we believe today to be more needful, ang kailangan that the truth, kailangan umanap tayo ng Catholic Faith Defenders para sa ganun pa man they can defend our faith. Yun ang sabi po ni Pope Leo, mga kaibigan, 13. Ulitin ko, si Pope Leo 13 ang may sabi dito. Then si Cardinal William G. Bohams, si Cardinal William G. Lebada, head of the Congregation for the Doctrines of Faith, who assumed post from Pope Benedict XVI, sabi ni Cardinal William Lebada, call for a new apologetic to explain and defend the Catholic faith because of atheism. So ito po ang sabi ni Cardinal William Lebada, mga kaibigan. At si Pope Benedict XVI din, sabi niya sa kanyang apostolic letter Porta Fidei dated October 11, 2011, sabi niya, it would be useful to arrange for the preparation of pamphlets and leaflets of an apologetic nature which should be done with the help of the theologians and the author. So ito, inumpisahan na natin mga kaibigan. At higit sa lahat, mayroon pa. Mga kaibigan, mayroon pa. Sabi dito, mga kaibigan, sa Second Plenary Council of the Philippines, Decree number
2:3 to 2:4, sabi dito, we are all challenged to provide catechesis which will enable Catholic to make a defense. Yun ang sabi. We must, sabi dito, we must today be willing and able to defend our teaching in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priest must encourage and support the training of lay Catholic faith defender. So ito mga kaibigan, ang sabi ng mahal na simbahan. In other words, ang simbahan po, ang Catholic faith defenders ay may authority, mga kaibigan. Now, at hindi lang ang mga Catholic faith defenders ang binigyan ng pansin ng simbahan, kundi ang lahat ng mga liman sa buong mundo, mga kaibigan. Anong sabi dito? Dito sa Code of Canon Law number 229, ito, Code of Canon dito, mga kaibigan, page 229. Sabi dito, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching, which is appropriate to each one's capacity and condition, so that they may be able to live according to the teaching, to proclaim it, and if necessary to defend it, and may be capable of playing their parts in the exercise of the apostolate. 229 sa Code of Canon Law, mga kaibigan. So, sa madaling salita, ang lahat ng mga liman bilang mga Katoliko, tayo po ay na-encourage ng simbahan na tayo malaking parts and role natin when it's come to study and defend our Catholic faith, mga kaibigan. Now, siguro, pangalawang katanungan, mga kaibigan, kailan nag-umpisa ang Catholic faith defender? Kanusaan nagsugod ang Catholic faith defender? Asa dapitan ni nagsugod. Kaya kang kayo ang mga nangutana nato ni ana. That is why, mga kaibigan, pinag-aralan ko kung kailan nag-umpisa ang Catholic faith defender. Ang organisasyon ng Catholic faith defender dito sa Pilipinas, mga kaibigan, sa hindi pa dumating sa Pilipinas, ang Catholic faith defenders, ang pinakaunang Catholic faith defender, sila si Apostol Pablo, mga kaibigan. Darating tayo dyan, pag isa-isahin ko ang mga teksto sa banal na aklat o sa Biblia, mga kaibigan. Now, ang Catholic faith defender, kung kailan nag-umpisa, mga kaibigan, dito sa Pilipinas ay nag-umpisa after the Second World War. Perhaps 1945 to 1946, mga kaibigan. Ito po'y nag-umpisa doon sa St. Nicolai Parish, malapit po sa Pasel, Cebu City. Ang nag-umpisa po nito, walang iba, the late Father Venerando Undoy, mga kaibigan. So, ayon sa aking pagtatanong, lalong-lalo na kay Brother Sok Fernandez, itong si Father Venerando Undoy, ayon sa pagkakaalam ni Brother Sok, mga kaibigan, sa kanyang research din, ito'y parish priest, mga kaibigan, sa St. Nicholas, doon sa may malapit sa Pasel, Cebu City, mga kaibigan, after the Second World War. So, ang kasagara nga himuon sa maong pare after the Mass, ay tawagin niya yung mga Katoliko, sabihin niya, uhali na kayo, mag-umpisa na tayo mag-Bible study, at saka may mga bisita din tayong darating mamaya sa iba't ibang uri ng pananampalataya. Sabi niya, may mga katanungan sila, pagkatapos sagutin naman natin. So, ito po'y inumpisahan ni the late Father Venerando Undoy, which is the parish priest of St. Nicholas in Pasel, Cebu City, mga kaibigan. That was after the Second World War. Second World War. Now, dumating ang araw, mga kaibigan, ng mga membro po ng Catholic Faith Defender. Marami nang hindi natin alam kung sino sila right after the Second World War, mga kaibigan. Now, hanggang sa ito po'y
dumating sila si Attorney Bacalso, may isa pa si dating judge, mga kaibigan, sa Bukidnon na nakatira sa Cebu City. Ay nasa isip ko yung pangalan ng dating judge na yan, si Judge hindi ako nagkakamali, si Judge Tumulak, mga Chupilo Tumulak, hindi ako nagkakamali, sorry kung ako nakalimutan ko. So certain Judge Tumulak at saka si Attorney Bacalso, mga kaibigan, sa Cebu City, sila na ang nagpapatuloy, mga kaibigan, at kasama na dyan si Brother Socrates Fernandez, hanggang dumating din, mga kaibigan, ang ating mga kinilalang mga mga sabihin natin mga Catholic faith defender na nauna sa atin, sila si Attorney Mike Abbas sa Dipolog City, mga kaibigan. So ito sila yung mga lugar inunta mo'y nakasaw gikan sa panahon sa gisgutan nato right after the Second World War. Sila, mga kaibigan, ang nagpapatuloy na, mga kaibigan, hanggang sa ang Catholic faith defender ay narehistro po sa Security and Exchange Commission. Pero ang CFD po ay hindi religion. Ito po'y Katoliko at saka bilang ibig sabihin ma-recognize talaga na ito ay hindi illegal na organization. Tayo po'y ang CFD or Catholic Faith Defender ay pinaparehistro po para ipakita na ito po ay legal po na organization. Ang layunin, mga kaibigan, ganito. So, ang katulong pangutana, nganong namugna man ang Catholic Faith Defender? Unsa may katuyuan niini? Ang tubag niini, mga kaigsunan, mao nga ang pagpanalipod sa simbahan nga gitukod mismo ni Kristo. Unsay tuyo sa Catholic Faith Defender? Ang atong tuyo mao ang pagpanalipod sa simbahan, dili ang pagpangitag debate, kay wala na sa amo sa CFD ang pakigdebate, kundili ang amo ra maura gyud ang pagpanubag kung na ay gustong mangutana. Usahay na ay mga invitation and public pura, so dili man na debate, mga kaigsunan. Kana mura nag-source of sharing lang nga binaylo ay ta, nindot man gini magbinaylo ay ta, dili ingon nga mag-away ta, away ang tuyo, dili mao. Lugar iantog ng imong nakatunan, kay iantong pod sa Catholic Faith Defender ang nakatunan. Kung naay imong mga pangutana, ang Catholic Faith Defender andam sa pagtubag. Ibig sabihin, mga kaibigan, bakit itinatag ang Catholic Faith Defender? Ang pinaka-first na layunin dito upang, mga kaibigan, sagutin ang lahat ng mga katanungan ukol sa ating pananampalataya. Ito po ang masterpiece ng mga CFD na nauna sa atin, mga kaibigan. At ito po'y ipinagpapatuloy ng mga membro hanggang sa ngayon, mga kaibigan. At kasali na dyan si kapatid Saldi Ukon, mga kapatid. So now, the third question is, ulitin ko, ano pala ang layunin ng Catholic Faith Defender? Bakit itinatag? Ang sagot dito, to defend the church from the apostasy, mga kaibigan, and to defend the church from the tinatawag na proselytizer, katong gustong muguba sa simbahan, mga kaibigan. Ang pangutana, naa ba na sa Biblia, mga igsoon? So, mao na ang atong hatagan o pagtagad, naa ba na sa Biblia na ang atong pagtuo, atong panalipdan? Mabasa ba na sa Balaang Kasulatan? Mga kaigsunan, niya sa Balaang Kasulatan, niya sa Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 16, gingon dinhi. Matod pa dinhi, kay gibuhat nila kini tungod, gingon dinhi, kay gibuhat nila kini tungod gayud kay nasayod man sila na ang Diyos naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa Ebanghelyo. So ano nakalagay dito sa Pilipos 1:16? Sabi niya Apostol Pablo sa Pilipos, siya po ay tinawag ng ating Panginoon sa pinaka-importanting mission to defend the church, pagpanalipod sa Ebanghelyo, mga kaibigan. Kaya nga sabi ko, the first Catholic Faith Defender, hindi kami dito sa Pilipinas. Nasa during pa sa panahon ng mga apostolis, may mga CFD na Catholic Faith Defender, mga kaibigan. Now, another,
Dito tayo sa Judas 1:3. Anong sabi dito, mga kaibigan? Iyon din, minahal nga mga higala, gipaningkamutan ko ang pagsulat kaninyo, may tungod sa kaluwasan nga atong naangkon. Gibuhat ko kini aron pagdasig kaninyo sa pagpadayon sa paglaban sa atong pagtuo nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan. So sa Bisaya, munay gingon. Sa Tagalog, mga kaibigan, sabi dito sa Judas 1:3 na tayo po, basahin ko nga sa wikang Tagalog, mga kaibigan, kasi mahina talaga tayo sa wikang Tagalog. Aminin ko, sapagkat hindi ako Tagalog, mga kaibigan. Ako'y Bisayang-Bisaya, mga kapatid. Hindi tayo Tagalog. So now, dito sa Judas 1:3, sabi dito, mga kaibigan, mga minamahal, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo tungkol sa kaligtasan, tinatamasan natin lahat. Ngunit napilitan akong ang sulat na iyo'y isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Ayun. Anong sabi dito? Ay, sabi dito, mga ngunit napilitan akong isulat sa inyo isang panawagan na ipaglaban ang ating pananampalataya. Ayun. Ipaglaban ang ating pananampalataya. Sa Bisaya, atong panalipdan ang atong pagtuo. Tumaw na ang pinaka-mission sa Catholic Faith Defender. Dili debate ang tuyo sa Catholic Faith Defender. Dili na wala. Ang amo lang, maupa lang ang mga pagpanubag kung na ay gustong mangutana o na ay gustong muguba sa atong pagtuo, isip mga Katoliko, andam ta nga mutubag ni anak. Now, dili gid na, walay, ang amo dinhi, mga kaibigan, ang atin lang dito ay ipaglaban ang ating pananampalataya. Hindi tayo, wala ta mangitag inunta debate, kay bawal na sa amo, mga kaigsuran. Pero kung ang CFD po mo'y hangyoon nga dunay Bible sharing, di po mo sibog ang Catholic Faith Defender, kaya otherwise og amo ng sibugan, susama nga among gitalikdan ang among obligasyon, isip tigpanalipod sa atong pagtuo diya sa pagtuong Katoliko, mga kaigsunan. Okay? Okay now. Now, another point, mga kaibigan, dito tayo sa sulat ni Apostol Pablo kang Tito. Ito, Tagalog gamitin natin, mga kaibigan. Dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito, Kabanata 1, talata 1, sabi dito, mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanan, makapaglalapit sa atin sa Diyos. Ulitin ko, sabi ni Pablo, sinugo ako upang palayain. Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos. Palawakin ang kanilang kaalaman. Palawakin ang kanilang kaalaman. Sa Bisaya, mga kaigsunan, gipili ako, mingon sa Apostol Pablo, o gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga gipili sa Dios, o paghatag kanila ngadto sa kamatuuran, pagdala kanila ngadto sa kamatuuran magitudlo sa atong tinuuhan. So anong point dito? May dalawang point. Ang pagtuo, kinakailangan palig-unon daw ang atong pagtuo. Nya katawhan dalhon ngadto sa kamatuuran, mga kaibigan. Okay. Dalhin sa katotohanan. So yun pala ang mga layunin po ng Catholic Faith Defender, kung bakit natatag ang Catholic Faith Defender. Now, dito tayo sa 2 Corinto. Ingon din yan pangutana, mga kaibigan. While we are defending the church sa lahat ng gustong magtanong, mga kaibigan, marami ang gustong gibain ang ating pananampalataya. Sapagkat, wag lang kayong magalit, mga kaibigan, si Kapatid Saldi nagsabi na ng katotohanan. Walang ibang simbahan sa buong daigdig
na panay ang batikos ng batikos, tayo lang ang binabatikos, ang ating mga aral ay palaging kinomentaryuhan, mga kaibigan. Oo, pero normal yan kasi nasa banal na aklat na yan, mga kaibigan. So kaya nga, we are always ready to defend our faith, mga kaibigan. So ano ang ating mga sandata na ating gagamitin? Okay, ang ating gobyerno, may mga sundalo. Anong sandata nila? Yayon, may mga baril. Pero tayo dito bilang mga sundalo po ni Kristo, ang ating sandata po ay hindi baril. Anong sandata natin? Ang banal na kasulatan, mga kaibigan. Ang Biblia ang ating sandata. So saan natin mabasa ito? Punta tayo sa 2 Korinto, mga kapatid. 2 Korinto, kapitulo 10, kapitulo 10, versikulo 4, mga kaibigan. 4 hanggang sa 5. 2 Korinto 10, versikulo 4. Nako, napakaliit, mga kaibigan, halos hindi makita. 4. Ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at nakapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang, sabi dito, at hindi sandatang makasanglibutan. Sinisira ko ang maling pangangatuwiran. Okay, so ano pala ang sandata nating gagamitin? Walang iba ang banal na aklat. Walang iba, ang Biblia ang gagamitin natin, mga kaibigan. Ano sa Bisaya? Gilumpag namo ang sayop ng mga pangatarungan. 2 Korinto, kapitulo 10, versikulo 4, ikaduhang paragraph. Then sa 2 Korinto 5:10, gingon dinhi, mga kaibigan, at 10:5, basahon nato, padayon nunta sa pagbasa, mga kaigsuunan. Okay, Trace, ako, nagpagkagamay kayo, gingon dinhi, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibigay ang lahat ng kaisipan. At binibihag ang lahat ng kaisipan upang tumalima sa ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. So ano ito sa Bisaya? Ang mga hinagiban nagigamit namo sa among papakig-away. Dili mga hinagiban sa kalibutan, kundili ang gamhanang mga hinagiban nga mao ang pulong sa Dios. Ngayon sa maning pulong sa Dios, mao ni ang Biblia. Kato pa, ang gamito nato sa atong pagpanalipod, sa atong pagtuo, walay lain, mao ang balaang kasulatan. Mao ang Biblia. Muna nga ang mga Catholic faith defender, mga igsoon, wag ilaing buhaton ana. Sige ginagbasa sa balaang kasulatan. Kay nganuman, mao man na ang armas nga atong gamiton. Dili man niingon nga para ta sundalo nga armalite atong panggamiton, dili na mao. Kita sundalo ta ni Kristo. Ang atong gamiton dili armalite, ang atong gamiton Biblia, mga igsuon. So nagpasabot kay ang atong armas, mauman ang Biblia, basahon gyud nato ang balaang kasulatan. Mao na nga usahay ma-misinterpret ang mga Catholic faith defenders nga na mga daghan mo batikos, pero mga CFD ay mo kabalaka. Kung ang atong tinuuray, kung ang atong mga buhat, mauni ang tinuuray nga buhat, bisan pag-unsaon ta pagbatikos mo padayon ta sa lahat. Usahay ang mga CFD masinayo pagsabot nila. Ngamingon ang mga CFD pataasay o mga memorize sa Biblia. Natural. Unsa may among armas o may lain Biblia man. Natural memorization gyud na. Kung mahimo mga isuon mo na among pagkaon kada adlaw. Mo ni basahon kada adlaw kay mao nay armas sa mga CFD. Nga kining maong armas nga mao ang balaang kasulatan matupad sa Biblia, mao ni ang mulumpag sa sayop nga mga katarungan ang balaang kasulatan. Gilumpag namo ang sayop nga mga pangatarungan. Unsaon paglumpag? Nasa 2 Korinto kapitulo 10 versikulo 4, ang paglumpag sa sayop nga mga pangatarungan mao ang balaang kasulatan, mga kaigsunan. Dimang kaniana? Kay ang hinagiban nga among gigamit sa among pakig-away, dili ang mga hinagiban sa kalibutan, kundi ang gamhanang hinagiban sa Dios nga mulumpag sa sayop nga mga pangatarungan. Pagkanindot kayo. So ang Biblia mo'y atong gamiton, mga kaigsunan.
ug sultihan ta mo para mo mahibaw. Kulba kayo ang Biblia, kulba kayo ang pulong sa Dios. Unsa man, hait pa ni sa Armalite ang Biblia. Ha? Hait pa ni sa Armalite. Basahi gani unsay gingon sa Biblia. Nya sa Hebreo 4:12, kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan. Os mas hait pa kini sa bisan unsang espada nga duhay suwab. Modulot kini hangtod sa kailadman sa kalag ug sa espiritu. Hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutalutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa ang pulong sa Dios sa mga tinguha o una-una sa kasing-kasing sa mga tao. Limang kaniya na, perting lauma, perting haita, ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Muna nga, ang mga CFD, kaya ang trabaho sa mga CFD, mauman ang pagpanalipod sa atong balaang na simbahan, nga nga itong gamiton di ay mauman ang Biblia, mao na mga CFD, mubasa yun na og Biblia, magtuon yun na kay kana mao ang among hinagiban sa among pagpanalipod sa simbahan dinhi sa kalibutan nga gitabangan sa pag-atake sa mga pinangga natong dili mga Katoliko. That is why nakaingon si Senior San Agustin, mga kaigsunan. Unsa may giingon ni Senior San Agustin, perting kulba mga igsuon. Matod pa ni Senior San Agustin, ato maginanggi basa ng iyahang giingon mga kaigsunan, perting lauma. Matod pa ni Agustin, I would not believe the gospel itself were I not directed it to by the authority of the Catholic Church. Naingon siya, balikon ko, I would not believe the gospel itself were I not directed thereto by the authority of the Catholic Church. Because the Church alone, in which the Holy Spirit or the Holy Ghost dwells, can interpret the true meaning of the Scripture. Sapagkat kung walay Katoliko, sutihan ta mo, di lang mo mga suko, mga isod, pero mga suko mo, problema na gina ninyo. Ako di ko masuko. Kaya nga naman, kung walay Katoliko, walay Biblia unta dinhi sa kalibutan, hinumdumin nyo na mga kaigsunan. That is why, during the Council of Trent sa 1545 and 1563, mutuuman mo niya na, pero watay mahimo kitinuod ni. Muna gingon, epistulam contra pactum ng valid argumentum. Unsa may gingon sa Council of Trent during the papacy of Pope Paul III, mingon, the Council of Trent defined that the authority of the Catholic Church above than that of the Bible. Limang kaniana. The authority of the Catholic Church, of the Catholic Church above than that of the Holy Scripture. Pagkalaom, siguro makaingon ta, kung pa ba kayo na Bradsali, ay watay mahimo. Kaya nga naman, nganong nakasulti ang Council of Trent, tungod kay kung walay Katoliko, wala tay Biblia. Sorry, kinsay gamay lang nga istorya. Kinsa man, unsa may unang hubad sa Biblia. Sa wala pa ang Biblia, wa man di ba na libro? Papil, gilukot raman na. Nya unsa may unang pinulungan, Hebreo o Griego, mga kaigsunan sa Old and New Testament. Gihimo ng Latin. Kanus aman, gihimong Latin, gitranslate sa Latin. Kinsay nagsugo? Si Papa Damaso. Pila ka basahon ang Biblia? 73, mga kaigsunan. Kinsay nagpili? Si Papa Damaso. Usa ka paring Katoliko, Santo Papa, mga kaigsunan. Gipili ang 73 ka mga basahon. Gihatag niya kan Saint Jerome. That was in 367. Gisugo niya si Jerome adto dito sa Jerusalem. Dalhaning 73 scroll nga mga sinulat. Ihubad ni sa Latin. Sumilakaw si Jerome niya adto sa Jerusalem. Asa nagpuyo ilalom sa kuiba. Gihubad niya ang Greek, Hebreo ngadto sa Latin. Kaya na nga mga panahon ang pinulungan sa Biblia Latin. Ang pinulungan sa simbahan Latin, ang pinulungan nga gigamit tibok kalibutan simbahan Latin, maunggi pa Latin ang Biblia para masabtan mga kaigsunan. Nakaron. Pila ka tuig gihimo pag-translate. Gikan sa 367, nahuman ni Jerome, 397. Buot pasabot, 30 ka tuig niya gisulat, dito'y lalom sa kuiba sa Jerusalem. Kita ninyo na nga history. 397 na human. Wala pa ilaing reliyon, puros na simbahan Katoliko. Munang di lang ta masuko mga isuon. Mga suko gani mo nagpasabot, dili ka intellectual person nga masuko sa kamatuuran. Lisod man kayo mga isuon tabunan na kung kamatuuran. Kay kamatuuran man ni. Dili man ni binutbot ang gisulti ni Brad Saldi kay naa man tay mga basihanan mga kaigsunan. Di man ka? Na kung dili Katoliko ang naglatin sa Biblia sa 367 to 397, kinsa man ang naglatin. Katuba gani kaniya na. Musurinder ko sa akong pagka-Catholic faith defender. Kung dili Katoliko ang naghubad gikan sa Hebreo, Griego, gihimong Latin,
sa 367 na human 397 kung dili si Jerome ang naglatin kinsa man. Walay man laking tao sa kalibutan makatubag niya ng pangutanahan mga kaigsunan. Mao na nga dawaton tang kamatuoran sa Tagalog pa. Kung hindi si Saint Jerome, kung hindi ang simbahang Katoliko ang may utos na from Greek to Hebrew igawin itong Latin language, sino kung hindi Katoliko mga kaibigan? Kaya nga mag-aral tayong mabuti. The very purpose of this program, mga kaigsunan, not to insult or malign any repetition of any religions natin mga kaibigan. We have to respect and bow down before them because they are also our brothers, they are also our sisters in Christ mga kaibigan. Iisa lang ang ating Panginoon, iisa lang ang ating Diyos na lumikha sa atin. Ngunit sa ating pananampalataya, kinakailangan mga kaigsunan, we must be always read it and define our faith. Yun ang turo sa atin mga kaibigan. So now, kaya nga yun, nagkakaroon tayo ng Biblia. Now ngayon, sabihin ko, mga kaibigan, kailan natapos ni Jerome na gawin i-translate sa Latin ang Bible? 397. Sinong Santo Papa sa 397? Si Pope Siricius na mga kaibigan kasi namatay na si Papa Damaso sa year 387. So, sa 397 mga ang pumalit si Pope Siricius. And 397 mga kaibigan, it was Pope Siricius ang nagsabi, now, may Biblia na tayo. Anong ibig sabihin ng Biblia? A selection of book. Sino ngayon nag-select? Si St. Damaso I, 367 AD, based on facts and history mga kaibigan. Walang sino mang makapag-rebuttal dyan mga kaibigan. Buo, walang sino man dyan. Kaya nga, ang kulang lang natin ay ipangaral natin ang katotohanan mga kaibigan. Now, right there and then, bakit tayo may chapter na ba ang Biblia? May mga bersikulo na bang Biblia na translate ni Jerome in 367? Wala in 397 tapos 397. Wala yung mga chapter, wala yung mga verses. Sino nga naglagay ng chapter sa Bible? Kailan yan? In 1227 AD. Sino naglagay ng chapter sa Biblia? Walang iba mga kaibigan. Sila si Cardinal Stephen Langton and Cardinal Santoni Hugo mga kaibigan. Yun. Pagkatapos, sino naglagay ng bersikulo sa Biblia? Sino makapagsabi niyan? Walang iba. That was in 14th century. Sino naglagay ng verse sa Biblia? Walang iba. Walay lain mga igsoon. Mao si Padre Santi Pagmini, usa ka Dominican biblical scholar mga kaibigan. Kaya nga pagsabi natin, kapitulo, bersikulo, ang nasa isip natin yan. Sino naglagay ng bersikulo sa Biblia? Sino naglagay ng kapitulo? Pag sinasabi naman kapitulo, ma-remember mo mga kaibigan, ang dalawang kardinal na siyang may gawa niyan. Si Cardinal Stephen Langton, Cardinal Stephen Langton at Cardinal Hugo de Santo. Pag sinasabi mong bersikulo, maalaala natin si Father Sancti Pagmini mga kaibigan. So yun ang katotohanan. Kaya nga tayo ang may-ari ng Biblia. Yun nga sabi ni Agustin, I would not believe the gospel itself were I not directed thereto by the authority of the Catholic Church. Because it was the Catholic Church in year 405, mga kaibigan, na nagsasabi that the Bible is a words of God. Sinong Santo Papa during that time? Pope Innocent I, mga kaibigan. So yun lang, mga kaibigan, ang katotohanan. Kaya nga, tayo sa Catholic Faith Defender, kami mga kaibigan, wala kaming ibang ginawa dito, kundi pag-aralan, mga kaibigan, ang banal na aklat, sapagkat ito ang katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. Ulitin ko, ano ang sandata na gamiton nato while we are defending the teaching of the Catholic Church? Walang iba. Banal na aklat ang ating gagamitin mga kaibigan. Kaya nga, ang mga Catholic Faith Defender, mag-study, magtuon, tama, ginhawa. Wata mag-study kay manghinambog ta, wata manghinambog kay pataasay tag bersikulo, dili na mao. Nag-study ta, kay nga naman, kay mao kini ang atong hinagiban, mao kini ang atong armas, o sa atong pagtuon, na ang atong pagkaminampuon, sa atong pagtuon, na sa atong pagkamaging mahigalaon, sa atong pagtuon na sa atong pagkamay-amiguhon ta, maging maghigala ta. Wata magtuon kay mangita tag debate. Dili na mao mga binati kon mga kaigsuunan. Nya kung naay Catholic Faith Defender, nang gituyo, balong tuyo debate, mangitag away, mangitag debate, wala na sugua sa organization sa Catholic Faith Defenders. Kaya ang Catholic Faith Defender, gugma ang gipalugwa dinhi mga binati kong tigpaminawan. Now, laing pangutana.
Maong pangutana mangsion ikalimang pangutana. Nganong panalipdan man ang atong pagtuo? Dinhe. Nganong panalipdan man ang atong pagtuo? Kana. Ang tubag niya na dili mutubag si Marian o Brother Saldi Ukon. Ang mutubag ni ini maong bala ang kasulatan. Balikon kong pangutana, bakit kailangan? Nganong gikinahanglan man ng atong pagtuo atong panalipdan? Okay. Sapagkat mga kaibigan, tungod kay adunay muyubit sa matuod nga dalan, ug daghan ang ilang malimbungan, gawas pa niyana, niya sa kalibutan. Matud pa sa Biblia, ang daghang magtutudlo nga bakakon, ug dili na mamati sa kamatuuran, o makadaot nga mga pagtulunan. Balikon ko, nganong panalipdan man ang atong pagtuo? Nganong ang mga Catholic faith defender manalipod man? Ang tubag tungod kay adunay muyubit sa matuod nga dalan, ug daghan ang ilang malimbungan, o gawas pa niyana. Niya sa kalibutan ang daghang bakakon nga magtutudlo, ug dili na mamati sa kamatuuran o makadaot nga mga pagtulunan. Naa ba na sa Biblia? Niya mga kaigsunan. Asa nato ni mabasa? Niya sa gisulti mismo ni Apostol Pedro mga kaigsuunan. Unsay gingon ni Apostol Pedro? Niya ta sa 2 Pedro 2:2. Unsay gingon dinhi? Apan bisan pa niini, daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga dautan. Busa yubiton sa mga tao ang matuod nga dalan o matuod nga simbahan. Naay kay muyubit. Musaway. Mauday ni ang tuyo sa Catholic faith defender mga binati kung tigpamunuan nganong panalipdan ang simbahan. Ikaduha, si Pablo unsay gingon na sa Tito 1:10, kay daghan ang musukuhi o magpasalaag sa uban pinaagi sa ilang mga binuang labi na kadtong mga kabig gikan sa tinuuhan sa mga Hudiyo. Naday daghan nga mubahin-bahin kanato. Manang ang simbahan ang siib day manalipod aron nga dili mabahin ang maong simbahan. Si Apostol Juan unsay gingon niya sa unang Juan 2:18, paminaw mo pagayo. Mga anak, dool na ang katapusan sa kalibutan. Gisugin lang na kamunamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. Ug aniya na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo busa masiguro nato nga duol na gayud matapos ang kalibutan. Nga unang Juan 2:19, kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok. Busa namulag sila kanato aron kung tinuod pa ngato silang mga kauban. Magpabilin unta sila kanato apan namiya sila aron mailagayud nga sila dili mga kauban nato. Niya di ay sa kalibutan ang daghang bakakon nga magtutudlo. Dili si Brad Saldi Ukon nagsulti niya na. Ang Biblia mo nagsulti niya na unang Juan 2:18-19. So kung masuko ka kang Saldi Ukon, na dili ako imong gikasukan. Ang balaang kasulatan na imong gikasukan. Kay iyo ko lang nang gibasa nga ang Biblia nagpamatuod nga niya sa kalibutan ang daghang bakakon nga mga magtutudlo. Unang Juan 2:18-19. Unsay point dinhi sa unang Juan 2:18-19? Relihiyon di ay ang kaaway ni Kristo kay namiya man gikan kanato. Limang kaniana. Nya unsa may gingon ni Apostol Pablo? Paminaw mo. Nya sa 2 Timoteo 4:3. Moabot ang panahon nga ang mga tao dili na maminaw sa matuod nga pagtulunan. Lumangga, ang matuod nga pagtulunan dili na paminahon. Hinulua, ila na lamang gusto ang ilang sundon. Ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na paminahon ang kamatuoran. Muna nga ang Catholic faith defender mga isyon manalipot, panalipdan ang simbahan. Kaya naidaghang mga tao nga di na maminaw sa simbahan mga kaigsunan. At tutakan Pablo dugan pa, 2 Timoteo 4:4. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundi sa mga tinumutumo na lamang nga mga sugilano. Purbida nindutan yan. Di na ako ni uban nga di na maminaw sa kamatuoran. Ang mga tinumutumo na lang nga sugilano. Ikaduha, si San Pedro unsay gisulti. Nya sa 2 Pedro 2:1, ikaduhang paragraph. Nagtudlo sila bakak og makadaot ng mga pagtulunan. Og isalikoy nila ang Ginoo. Limbang kanya na, magtudlo sila bakak og makadaot ng mga pagtulunan. Unsa ni makadaot nga pagtulunan? Daoton ang pagpanguros kuno wa sa Biblia. Si Maria kuno magkasasala. Si Maria kuno daghang anak.
Di usa kana ka mga binuang nga pagtulunan mga kaigsunan. Kay dili man kada ka pamatulan sa Biblia. Muna ang Catholic Faith Defender na manalipod sa mga tao nga gustong muguba sa atong pagtuo dinhi sa simbahang Katoliko. Pero naa kanunay ang gugma gipakita mga kaigsunan. Now, gawas pa niya na. Unsa pa may giingon sa balaang kasulatan? Niya sa buhat 20 versikulo 30. Unsa giingon ni Apostol Pablo? May pipila unya ka mga tao diya sa inyong pundok nga manudlog mga bakat aron pagdani sa mga magtutuo sa nagsamok o pagsunod ngadto kanila. Limang kaniya na ako may mga tao sa inyong pundok nga manudlog og mga bakat aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Panalitan, mga Katoliko, walihan. Nganong nito og rebulto? Ngano kuno na ay mga rebulto, Dios daw na. Nga mga Katoliko nga wa gihinanawan, makuha biya ng Katoliko. Pero wa sila kahibaw nga kada dili day na Dios. Kay lahi man ang Dios, lahi po mga rebultos Katoliko. Moabutan niya na mga kaigsunan, moabutan niya na. Okay, unsa pa giingon ni Apostol Pablo? Nga sa Roma 16:17, ingon si Pablo, hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay og maglikay kamo ngadtong mga tao nga mobahin-bahin diha kaninyo og mosamok sa inyong pagtuo og mosupak sa pagtulunan nga inyo nadawat. Kinsa nagsulti nini? Si Apostol Pablo mga kaigsunan, Roma 16:17. Ya 18, kay ang nagbuhat nining mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundili sa ilalamang kaugalingong kailibgon. Gilimbungan nila ang mga inosente, pinaagi silang matahom o kining malamaton nga mga pulong. Pananglitan. Mayingon sa lamaton nga mga pulong. Ngano mo kumbisal man kaspari nga kanang pari tao ra man na. Muna ilang mga katarungan. Nya Katoliko nga wagid makabasa sa Biblia, malangkat yun na. Pero wa sila kahibaw nga naa sa Biblia nga kung kita makasala isugid sa pari. Nasa Ecclesiastes Kapitulo 5:6, nya kung di ka musugid sa imong sala, dihigyo ka makasugid kingalian sa langit. Nasa Sira 4:26. Nya inigsugid nimo sa imong sala sa pari, di man ang pari may mo pasaylo. Nahibaw man ta nga mo pasaylo sa sala mao man ang Dios. Pero ang pari instrumento ra man na. Inigsugid nimo sa imong sala, di man miingon ang pari gipasaylo ko na ang imong sala, hawa na diya. Dili man na mao. Ang gamiton nga pormulo sa pari mingon ng pari. Ego di absolvo in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Buti pasabot ako kapasaylo kanimo sa imong mga sala, dili sa akong ngalan, kundi sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Instrumento lang, muna kita nawag theory of instrumentality mga kaigsuunan. Sunasabtan ba nato na? Muna nga, ang simbahan, nganong panalipdan ang simbahan, kay daghan di ay mga igsoon ang gustong muguba ni ini. Muna ang Catholic Faith Defender magtuon yun, kay para nga kapanalipdan nato ang atong simbahan. Dugan pa, sa 2 Timoteo 2:17 bantayan ta, mayingon sa Apostol Pablo, adunay daghang nanudlo, ang ilang gipangtudlo, murag kabaho nga muot-ot sa unod sa tao. Limang kaniya na. Pananglitan, mayingon sila, si Maria magkasasala. Limang kaniya na. Labaw pa na sa kabahong mga kaigsunan. Nga kung si Maria magkasasala, nakatay kaluwasan karon kalibutan karong panahon na. Kung si Maria na isala, maluwas ka ang kalibutan. Muna di nato bugal-bugalan mga kaigsunan. That is why ngano man nakaingon ta niya na kung si Maria makasasala pa wala untay kaluwasan ang kalibutan. Naingon nga si Maria makasasala kuno, nya ngano naluwas pa di ada sila maluwas. Kay ngano man naaman sa Biblia. Mga kaigsunan. Na si Kristo anak ni Maria. Si Kristo may nagluwas. Unsay gigamit ni Kristo iyang dugo. Asa gikan ang dugo ni Kristo kang Maria. Ang dugo ni Kristo limpyo hugaw, limpyo walay buling, walay sala. Nasa unang Pedro 1:19. Mga kaigsunan. Sumauna, kung si Maria makasasala pa, makasasala unta si Kristo. O dili may tabo nga si Maria dunay sala. Nga naman, kay ang gianak ni Maria, ang misud sa tiyan ni Maria, si Kristo nga Dios nga labing gamhanan. Sumala sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Klaro kay na. Limang ka Diyos nga nalaging gamhanan na sa tiyan ni Maria, si Kristo. Unya musud ba si Kristo sa tiyan sa taong makasasala? Dili. Nasa Kaalam 1:4. Dili musud ang kaalam. Kinsa ning kaalam? Nasa unang Korinto 1:24. Si Kristo. Si Kristo ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Dili si Kristo musud sa lawas nga mahugaw. Pangutana. Kung si Maria na isala, nga misud man si Kristo sa tiyan ni Maria, sud sa 9 kabuan. Mauna mga isud, walay labot si Maria sa sala. Exempted si Maria sa sala. Ngano man? Sama pananglitan. Sabto nato ni. Naisulat mo abot sa imo. Kinsay nagdala o naay ipadala sa imo nga bagahe o dakong balikbayan box. Kinsay nagdala, kinsay career ni ana. Katong career katong nagatod sa imo. Pero para kinsa man na, para sa imo. Mao pud na.
So kinsa may gipadala? Si Kristo. Kinsa may career ni Kristo? Si Maria. Nya para unsa man na kang Maria ba na para sa ato? Mao na si Kristo gipadala para sa ato dili para kang Maria. Kay si Maria nga yang inahandaan ng wesala gilaina sa Dios. Sabtan ba nato na? Sus Ginoo ko mga igsoon, nindot kay na kung makasabot antas ka matuuran mga igsoon. So gawas pa. Nasa 2 Juan 1 City mingon si Jesus, mingon ang sa Apostol Juan. Ani karon sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bagakon. Nalimang kaniya na. Niya karon sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon. Na, dabig magiang ka sa magtutudlo nga bakakon. Ha? Ngadto lang sa Security Exchange Commission magparehistro. Himo nagrelihiyon dayon tamas ginawa. Ha? Inyawalihan kag tamas ginawa, mutuo lugar ko niya na. Ayaw. The only religion sa tibuok kalibutan nga wa marehistro ang Katoliko lang. Ang tanang reliyon nasa kong kopyaw na. Kumpleto kong record. Niyaw, kini nga libro ni Brad Saldiuco. Niya tanan din yung relihiyon giristro sa buong kalibutan. O gawas pa niya na mga kaigsunan. Niya ako din o sa kalibro mga kaigsunan niya. Niya kini. Unsa nga libro? The World's Almanac and the Book of Facts mga kaigsunan. Registrado ang tanang relihiyon niya sa kalibutan. Pero tanawa kung narehistro bang Katoliko. Wala marehistro ang Katoliko. Dinhi sa Pilipinas, ginimandang Katoliko. Ngayon ko nung wa marehistro. Kung sa tubag sa Supreme Court, Barlin versus Ramirez, mayon ang Supreme Court, dili kinahanglan ang Katoliko irehistro, kay wa pay gobyerno diha na ng simbahan na kung mahimo hinuon, ang gobyerno mo yung pasakop sa Iglesia Katolika. Limang kaniya na. Yang Santo Papa sa Roma, giyan, ngano nga man marehistro yung simbahan. Tubag Santo Papa, adto akit, ngano ako may magparehistro. Ang magparehistro mo itinuod, may tag-iya. Nya ako di man ako tag-iya, sit pinahilan naman ko. Giingan naman ko, Pedro, gigog mabani mo ako? Gigog ma, atiman na ang akong mga karnero. Tig-atiman lang ko. Yung kasama tag-iyaan de, si Kristo. Natuwa si Kristo sa langit. Inangan nga marehistro. Mauna mga kaigsunan, ang tibuok relihiyon. Ang Katoliko lang wa marehistro dinhi sa kalibutan. Ay lang mo masuko niya na. Kung naa mo rehistro ang Katoliko na rehistro, mo give up ko sa kung pagtuo mo kuyog ko nimo. Okay. Now, si Kristo mingon, mga igsoon. Unsa ingon ni Kristo? Mauni bantayan nato. Si Kristo mismo ang nagsulti. Nga sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 8. Og midugang si Jesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios, og mao hinuoy inyong gisunod, o gituman ang mga pagtulunan nga iya sa mga tao. Na, dinis kalibutan na ipagtulunan nga iya sa Dios, na ipagtulunan iya sa tao. Ba? May pagtulunan nga iya sa Dios, may pagtulunan pud nga iya sa tao. Ngayon sa mga pagtulunan nga iya sa tao, gusto ko mo ako nang kuan sugdan ako ni mga kaigsunan na. Ay mo kasuko kay kini nga to tinuod man ni. Unsa man ang pagtulunan nga iya sa Dios o pagtulunan nga iya sa tao. Kana, unsaon ta may paggamit ana karon? Dito mo gamit og Biblia, mo gamit og kini gitawag nga history, dokumento, pananglitan. Saksi ni Huba kinsa nagtukod ni ana si Charles Taser Russell asa gitukod sa Amerika. Pilipinista kinsa nagtukod si Gorio Aglipay 1902 Manila. Ang PDMA si nagtukod Ruben Icleo 1935 Surigao. Ang PBCM kasi nagtukod Tomas Junio 1965 Hasaan Misamis Oriental. General William Booth sa gitukod Salvation Army. Niya Amy McPherson gitukod niya mga ison ni Amy McPherson ang usa sa mga relihiyon mga ison ang Baptist. Yaon sa pagyod mga ison nga relihiyon ang gitukod dito sa Amerika parte nagana. Ang Mormons kasi nagtukod si Joseph Smith. Pero ang Iglesia Katolika way laing nagtukod niya na mao si Kristo. Nya sa mananato kapamatud ni Marian Salde nga kanang imong giingon nga ang nugtukod sa Iglesia Katolika maugyod si Ginoong Hesukristo. Nya dinhi mga kaigsunan, ara matong akong ayay Ginoo ko. Ay tuara kadit lang narang dokumento. Ana sa Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106. Generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Ang Iglesia Katolika, si Kristo ang nagtukod dito sa Jerusalem nitong tuig 33. Limang kaniya na. Yakin sa may makasukna nga akong nagbakak nga na may dokumento akong gibasa. So maunay mga kaigsunan miingon si Jesus. Midugang si Jesus sa pag-ingon. Gipasagdan ninyo ang sugo sa Dios. Ug mao hinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iyan lamang sa mga tao. O ang Iglesia Katolika, musugot mo sa dili, mauri ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigsunan. Ay pangutana, unsay official name sa atong simbahan? Ang official name sa atong simbahan,
one holy Catholic Apostolic mga kaigsunan. Naibangutan na, mabasa ba din mong one holy Catholic Apostolic sa Biblia? Mabasa. Asa mabasa? Niya sa Douay Rheims version mga kaigsunan. Gingon din no sacrifice would be acceptable before the eyes of the Lord. Gingon din the sacrifice kuno kinahanglan tagabuhaton lamang diya sunod sa simbahan mga kaigsunan. So basahon ko. Niya sa Leviticus Kapitulo 17, versikulo 3, mga kaigsunan, sa iyahang footnote ni St. Jerome, mga kaigsunan. 17, verse 3, gingon din any man, whosoever of the house of Israel, if he kills an ox, or a sheep, or a goat, in the camp, or without the camp. Unsa explanation, gingon din that is, in order to sacrifice, the law of God forbids sacrifices to be offered in any other place but at the tabernacle or the temple of the Lord, to signify that no sacrifice would be acceptable to God out of His true temple, the one holy Catholic Apostolic Church. Leviticus 17, versikulo 3, mga kaigsunan, sumala sa Douay Rheims version of the Bible, mga kaigsunan. Marcos 7:9, unsay gingon ni Jesus, og mingon pagayod si Jesus, mantigo gid kamo nga mosalikoy sa balaod sa Dios aron lamang nga matuman ang inyong kaugalingon nga pagtulunan. Sa ato pa naay mga pagtulunan mga kaigsunan sa mga tao o pagtulunan sa Dios. So kamo nay mahantigong muhanay, kamo nay mantigong musabot kung asa ka man pagtulunan sa tao o pagtulunan nga iya sa Dios. Hinumdumi mingon si Jesus, Mateo 24:10, dagan unya niadtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo o relihiyon, magbudiay sila yang Katoliko. So wa patamubiya unsa may atong gibiyaan. Wa man ta mubiya, nagpabilin man ta. Nya kinsay katumanan, ang mubiya o magpabilin. Hinumdumi ka na mga igsoon. Mateo 24 versikulo 4, mayon si Jesus, pagbantay kamo gayo kamo gayud palimbong ni bisan kinsa. Nganuman, kay sa akong nganan daghan ang mga tawo nga moanhi, mag-ingon ako ang Mesiyas o daghan ang ilang malimbungan, sumala sa Mateo 24:4 ngadto sa 5. Napay gisulti ni Jesus, unya daghang mini nga mga propeta, daghang mini nga mga magtutudlo, manungha o daghan ang malimbungan. Mateo 24 versikulo 11. Nya kinsa man ni mga kaigsunan, dugang pa kay manungha ang mga mini nga mga Mesiyas o mini nga mga propeta, maghimo sila daghang mga milagro o katingalahan nga mga butang aron pagpasalaag sa mga pinili sa Dios. Pubida. Unya maingon ra ba si Kristo mga kaigsunan, timani gipasidan-an ko na kamo niini. Unsay may tabo sa karon gipasagdan pa ri, pero adto ni hukman mga kaigsunan sa katapusan pag-abot ni Kristo. Unsay may gisulti ni Kristo sa katapusang adlaw sa kalibutan sa akong pagbalik. Daghang mangutana, Ginoo nganong di man ko makasuod sa langit? Nagisangyaw man namo ang imong pulong. Daghang kayong masakiton among gitambala. Ang mga yawa gipangyawaan, gipambugaw namong yawa. Pero sa tubag ni Kristo, pahawa kay ako wa makaila kaninyo. Limang kaniyana. Asa na mabasa? Mateo 7, 21, 22. Mga kaigsunan. Ha? Mateo 7, 21, 22. Di ato ganing basahon. Mga binati kong mga tigpaminawan dinhi sa atong programa, ang commentator on board mga kaigsunan, o dinhi sa atong Facebook o sa atong YouTube mga kaigsunan. Bantay ha? Atong ipahibaw sa inyo mga kaigsunan nga kining atong programa makita ninyo sa atong YouTube, o please subscribe sa atong official YouTube channel, ang Marian Crusader mga igsuon by Brad Saldi Ocon. So niyata sa Mateo 7, 21, 22 mga kaigsuunan. O mingon din dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa kingharian sa langit, kundi kadto nagatuman lamang sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Niadto unyang mga adlaw daghan ang moingon kanako, Ginoo Ginoo nagsangyaw kami sa imong mga pulong. Gipanghingilan namong mga gipangyawaan, naghimo kami daghang mga milagro nga ayo gisangyaw namo imong pulong, nganong di man mi makasuod sa imong himaya? Sa tubag ni Kristo, pahawa kamo kay ako wa makaila kaninyong gipanghimaraot sa akong amahan. Nganong papahawaon man? Anho ka sa Mateo 22, Mateo 12:32,
Maingon si Jesus, kay ang dili dapig kanako, bato kanako. Ug ang dili mutabang pagtigom, nagpatibulaag. Ang singon ni Judas, niyata Judas 1:19, kamo mo hinungdan sa pagkabahin-bahin. Ano man, di man gusto ang Ginoo mabahin ta. Gusto man ni Kristo mausa ta, mga kaigsuunan. Kay maingon si Jesus, Juan 6:16, daghang kog mga karniro nga wa maapilin ning turila, kuwaon ako sila gikan dito dalhon dinhi aron usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay maunay pasabot mga kaigsuunan. So I hope nga nasabtan niyo kini atong programa nga nganong ginamugna ang Catholic Faith Defender, nabay authority ang Catholic Faith Defender, gitubag na tuna na kanos ang Catholic Faith Defender namugna after the Second World War sa Cebu City mga kaigsuunan. Kinsa may nagsugod ni ini dito sa Cebu City mga kaigsuunan mao si Father Venerando Undoy. Usa ni siya ka parish priest sa St. Nicholas Parish dito mga kaigsunan sa Pasel, Cebu City. Nya gisaw ni nila na Brother Sok Fernandez, Attorney Bacalso, then si Chupilo Tumulak at judge na apod mga isuon si Brother Mike kuha na to, no? sorry. Attorney Mike Abbas sa Dipulog City nya hangtod nga daghan karon mga isuon nga mga safety apil na si Marian Saldi o Brad Saldi na apil niya na. So balikon ko ang Catholic Faith Defender mga ison ang tuyo sa pagmugna ni ini aron kapanalipdan ang simbahan. Nganong panalipdan ang simbahan? Kay naa sa kalibutan ay daghang gustong muguba sa simbahan. Naigadhang manamas tama sa simbahan mo ng Catholic Faith Defender ang trabaho maong pagpanalipod apan dili ang trabaho pagpangitag debate kay wala na gitudlo mga kaisunan ang hato sa Catholic Faith Defender ang gugmang walay paglubad mo'y maghari. Bueno, pa man tapos niya pa ko sa first person, ang second person ato ning ipadayon pod mga kaisunan. By the way, kini na lamang ang inyong ubos nga alagad si Marian Saldi Ugon, si Brad Saldi Ugon, usa ka Catholic Faith Defender mga kaisunan. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Unya palihog lang na atay official YouTube channel ang Marian Crusaders kini nga ato mga program. Unya na-upload mo mutan-aw mo sa atong mga sinulat. Itanaw lang ang atong Facebook page nato sa Marian Crusaders. Tuwa dito daghang kayo mga topic mga kaigsunan. Nya naa po tay mga live program makita gyapon ninyo sa atong commentator on board dinhi sa atong programa. Bueno, sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa Catholic Faith Defender sa tibuok kalibutan, kini mga isyon ng inyong ubos nga alagad si Marian Saldi Ugon. I love you all. Mayong adlaw. Mayong adlaw. Thank you. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.